Bilang pinakabatang elder ng Luo sect, siya ay may walang hanggang kinabukasan at kaya't may karapatang direktang pumasok sa bulwagan ng konseho. Sa loob ng bulwagan ng konseho, nakaupo ang mga elder sa magkabilang panig, at nang makita nilang sumugod si Lu Ping, nagtaka silang lahat. Elder Luo, ano ang nagdala sa iyo ng ganitong pagmamadali? Diretso sa punto si Lu Ping, Elder Dan, masamang balita. Kumakalat ang mga tsismis sa mundo ng paglilinang na bumalik na si Sword Demon Yu Shangrong sa Evil Sky Pavilion. Si Dan Yunjian, ang second elder ng Luo sect, at ang tanging babaeng elder at kinikilalang pinakamahusay na mamamana. Lalong lumalim ang tono ni Lu Ping habang nagpapatuloy siya, naglabas ang Evil Sky Pavilion ng listahan ng kamatayan na nagtatarget sa mga lumahok sa pagkubkob sa Golden Court Mountain. Sino mang nasa listahan ay naging espiritu na sa ilalim ng espada ni Yu Shangrong. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Hindi natin dapat maliitin ang lakas ni Yu Shangrong. Sa gitna ng mga sekta ng ulap, langit, at luo, bukod sa Cloud Sect na may ilang kasaysayan sa Evil Sky Pavilion, karaniwang umiiwas ang Sky Sect sa mga makamundong usapin, at ang Luo Sect ay paminsan-minsan lamang nakikipag-ugnayan sa nangungunang 10 sekta. Mahigpit na pagsasalita, walang malalim na saman ng loob ang Luo Sect sa Evil Sky Pavilion. Ang pinakahuling pagtatalo ay ng udyukan ni Ye Changsun ang Cloud Sect, na humantong sa pag-deploy ng Cloud Sect ng mahigit 100 Divine Court Realm na mga cultivator upang kabkuban ang matandang demonyo sa Green Sun Mountain, ngunit sila ay dumanas ng matinding pagkatalo. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, may nagsalita, sangkot ang Cloud Sect sa usapin ni Ye Changsun, may mga tiyak na taong responsable. Ano ang kinalaman nito sa ating Luo Sect? Tumawa ang isa pang elder, Lu Ping, huwag mong palakasin ang loob ng iba habang pinapahina ang ating sariling prestihiyo. Isa lamang itong listahan, hindi na kailangang magkagulo. Nang marinig ito, sumimangot si Lu Ping at mariing sinabi, tapusin ko muna bago kayo magbigay ng conclusion. Great Elder ng Henkyu School, Zhang Jin. 7 Stars Villa, Hu Shandao. Great Elder ng Celestial Master Sect, Zhang Daoran. Patay na silang tatlo. Pumatay ang Sword Demon batay lamang sa listahan. Ang mga nakalista ay mga espiritu sa ilalim ng kanyang espada. Isang buwan ang nakalipas, ang pinuno ng Principled Forest School sa labas ng Heavenly Chasm, si Chang Jian, ang unang target sa listahan ng Sword Demon. Nagpadala ako ng mga tao upang mag-imbestiga sa Principled Forest School, kakatapos lamang maabot ni Pinuno Chang ang tuktok ng 7th Leaf at pinatay siya ng Sword Demon ng may napakalaking kalamangan. Sa loob ng bulwagan ng konseho, nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan. Sa wakas ay napagtanto ng lahat ang seryosidad ng isyo, kahit si Dan Yunjian ay nagtaas ng kanyang ulo na may seryosong ekspresyon. May nagtanong, sinabi mo ba na ang mga tao sa listahan ay lahat ng lumahok sa pagkubkob sa Golden Court Mountain? Tumango si Lu Ping, oo. Nang marinig ito, bahagyang bumantong hininga ang lahat. Kung gayon, mabuti, hindi lumahok ang Luo Sect doon. Sa sandaling iyon, lumipat ang tingin ni Lu Ping, tumitingin kay Dan Yunjian sa kaliwa. Elder Dan, ang iyong pangalan, ay nasa listahan. Nang marinig ni Dan Yunjian ang kanyang pangalan sa listahan, biglang kumirot ang kanyang puso, na parang tinamaan ng isang mabigat na suntok. Kahit na sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado at nanatiling kalmado ang kanyang mukha, nakaramdam pa rin siya ng isang hindi maipaliwanag na pang-aapi at hindi komportable nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay dahan-dahan siyang nagsalita, alam ba ito ng pinuno ng sekta? Umiling si Lu Ping, hindi pa. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Dan Yunjian, at kalmado siyang nagsalita, kung gayon, magpanggap tayong hindi natin alam. Nang marinig ang mga salita ni Dan Yunjian, agad na natigilan si Lu Ping. Ano ang ibig sabihin nito? Nasa listahan ng kamatayan ang iyong pangalan, at maaari kang magpanggap na hindi mo alam. Paulit-ulit na sinabi ni Lu Ping, Elder Dan, ang usaping ito ay dapat tretuhin ng may pag-iingat. Kung hihintayin natin na kumatok ang Sword Demon, huli na para magsisi. Sumingit din ang 4th Elder, Elder Dan, sa tingin ko ay may punto si Elder Luo.
Ang usaping ito ay kailangang hawakan ng may pag-iingat, hindi ng walang ingat. Nang marinig ito, biglang tumayo si Dan Yunjian, na inilibot ang kanyang tingin sa lahat. Ganoon ba kayong lahat natatakot? Tumugon ang iba na may mapanghamak ng ngiti. Bakit dapat matakot ang Luo sect sa sinuman? Hindi ito tungkol sa pagkatakot. Manatili tayo sa katotohanan at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Elder Dan, ano ang balak mong gawin? Kalmadong nagsalita si Dan Yunjian, ang Luo sect ay may 10 banal na lugar, mula 1 hanggang 10, na nakakalat sa 20 bundok kabilang ang Luo Peak at Purple Cloud Peak. Ang bawat banal na lugar ay may 10,000 disipulo, lahat ay protektado ng mga harang at porma sayon, at binabantayan ng mga eksperto sa porma sayon at sining ng tao. Ang unang banal na lugar, na narito, ay may proteksyon na porma sayon na naipasa na sa halos 10 henerasyon ng mga pinuno. Lahat kayong mga elder ang siyang gulugad ng Luo sect, at dapat kayong tumayo kasama ko laban sa Sword Demon. Sa malawak na mundo ng paglilinang, hindi dapat manig ang kasamaan sa kabutihan, at hindi tayo dapat basta-basta tumanggap nito. May punto ang sinasabi ni Elder Dan. Ang kasamaan ay kasamaan pa rin, at hindi nito dapat sirain ang ating mga pamamaraan. Ang mga porma sayo ng Luo sect ay maaaring hindi maihambing sa Divine Capital 10 Absolute Array, ngunit hindi ito madaling masira ng iba. Gayunpaman, ngunit paano kung maghintay lang sa labas ang Sword Demon? Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa landas ng demonyo. Gaya ng kasabihan, ang nakikitang sibat ay madaling iwasan, ngunit ang nakatagong pana ay mahirap bantayan. Si Luo 13, ang pinuno ng Sword Altar, isa sa 8 altars ng Cloud Sect, ay hindi man lang nakatapat sa Sword Demon sa liwanag ng araw. Magandang punto iyan. Huwag katakutan ang magnanakaw na nagnanakaw kundi ang magnanakaw na patuloy na nag-iisip tungkol dito. Sino ang makakagarantiya na balang araw ay hindi ka sasaksakin sa likod ng Sword Demon? Habang tumatahimik ang bulwagan ng konseho, isang disipulo ang nagmamadaling pumasok, mukhang balisa. Mga elder, isang sulat na lumilipad, mula sa Sword Demon. Ang hindi maiiwasan, sa wakas ay dumating na. Bumigat ang puso ng lahat, kumunat ng malalim ang noo ni Dan Yunjian, at malalim siyang nagsalita, basahin mo. Alam niyang sa ganitong sitwasyon, mahalagang pagbuklorin ang lahat, kung hindi, siya lamang ay hindi makakatakas sa pagtugis ng Sword Demon. Binuklat ng disipulo ang sulat, huminga ng malalim, at binasa ng malakas, ako si Yu Shangrong. Pakisuyong ipaalam sa second elder ng Luo sect, si Dan Yunjian. Ang mga nakalista ay mga espiritu sa ilalim ng aking espada. Ang Evil Sky Pavilion ay bukod tanging nagbibigay kay Elder Dan ng pagkakataong humingi ng tawad. Simula ngayon, kung si Elder Dan ay hindi lumitaw bawat 7 araw, magdadagdag ako ng 1 tao sa listahan ng kamatayan, hanggang sa mamatay ang lahat ng nasa listahan. Hindi ako mahusay magsalita, pagpasensyahan niyo na. Pagkatapos magbasa, mukhang naguguluhan ang disipulo, na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Ito ba talaga ang tono ng Sword Demon? Bukod sa kanya, ang mga elder na naruroon ay puno rin ng pagkamangha at pagkalito. Komplikado ang ekspresyon ni Dan Yunjian. Huminga siya ng malalim at dahan daw ang sinabi, siya nga, walang duda. Mga taon na ang nakalipas, minsan ko siyang panyano mula sa tuktok ng 3 banal na lugar. Sa kasamaang palad, napakalakas ng kanyang forceful energy kaya't hindi ako tumama. Hindi ko inaasahang magiging ganoon siya mapaghiganti. Lahat, huwag kayong matakot sa kanya. Tumingin ang lahat kay Dan Yunjian na may banayad na ekspresyon. Hindi tama. Tanging si Dan Yunjian lamang ang makapagpapaliwanag ng isang tangkang pagpatay na parang napakatuwid. Sumimangot si Luping, nakadarama ng kakaiba. Sabi sa sulat na lumilipad ay maaaring humingi ng tawad si Elder Dan, na nangangahulugang, may pagkakataon pa siya. Makatuwiran ang sinabi ni Elder Lu. Sang-ayon, sandaling natigilan si Dan Yunjian, tumitingin sa paligid, napansin niyang malaki ang ipinagbago ng mga saloobin at ekspresyon ng mga tao kumpara kanina. Elder Dan, ang kapakanan ng nakararami ang prioridad. Sa tingin ko ay dapat kang humingi ng tawad.
Ayon sa karaniwang gawin ng Evil Sky Pavilion, ang mga nasa listahan ay tiyak na mamamatay, ngunit ngayong nagbigay sila ng pagkakataon, ipinahihiwatig nito, ito ay isang oportunidad. Elder Dan, bagamat malakas ang Luo Sect, hindi na kailangang makipag-away sa Evil Sky Pavilion. Ang kapakanan ng nakararami ang prioridad. Sa mga salitang ito, sabay-sabay na yumukod ang ibang mga elder, pakiusap, Elder Dan, isipin ninyo ang kapakanan ng nakararami. Ang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin ay lubos na hindi inaasahan ni Dan Yunjen. Huminga siya ng malalim, bahagyang nanlalamig ang kanyang mga mata, at dahan-daang sinabi, anong listahan ng kamatayan? Paano kung hindi ako pumunta? Sa mga salitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat, at hindi nila siya pinaburan. Matatag ang tingin ni Lu Ping, at mabigat at seryoso ang kanyang tono, kung gayon, wala na kaming ibang pagpipilian kundi hilingin sa iyo na pumunta. Ang salitang, hilingin, ay partikular na binigyang diin. Mula sa simula, iba ang kanyang saloobin sa ibang mga elder. Malinaw ang kanyang paninindigan, sinumang lumabag sa Evil Sky Pavilion ay dapat harapin ang kamatayan. Dapat mong malaman, iyon ang Sword Demon. Bakit dapat pagdusahan ng buong Luo Sect ang gulo na idinulot ni Dan Yunjen? Kumunat ang noo ni Dan Yunjen, sige. Pupunta ako. Nang makita ito, bahagyang lamambot ang tono ni Lu Ping, na sinasabi, ganito ang gagawin natin. Mayroon akong kaibigan na may alagang hayop, kaya pasakayin natin si Elder Dan papuntang Evil Sky Pavilion. Tumango ang mga elder bilang pagsang-ayon. Iyon ang pinakamainam. Iyon ang pinakamainam. Samantala, kumalat pa ang balita ng listahan ng kamatayan sa buong mundo ng paglilinang. Kaya, ang Sword Demon na si Yu Shangrong, upang pilitin ng mga nasa listahan na lumitaw, ay gumagamit ng taktika ng pagdaragdag sa listahan upang patayin ang mga inosente ng walang habag. Hindi nagtagal, umabot ang pangalan ni Yu Shangrong sa ikalawang pwesto sa blacklist. Gayunpaman, sa katunayan, si Dan Yunjen lamang ang binigyan ng ganitong pagtrato. 3 araw lamang ang lumipas. Sa loob ng Evil Sky Pavilion, labis na mabuti ang pakiramdam ni Lasho. Sa buwan na hinahawakan ni Yu Shangrong ang listahan, tumaas ng husto ang merit points, na umabot sa 32,250 puntos. Nangangahulugan ito na maaari niyang direktang bilhin ang 10 Directions Universe Avatar, at umaban sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling bilhin ito. Sa sandaling iyon, Pavilion Lord, dumating na si Dan Yunjen. May chismis sa mundo ng paglilinang na nagpadala si Mr. Second ng sulat na lumilipad sa Luo Sect, kung hindi pupunta si Dan Yunjen sa Evil Sky Pavilion upang humingi ng tawad sa loob ng 1 araw, 3 listahan pa ang ay didagdag bawat araw. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Lasho. Bagamat gustong hamunin ni Yu Shangrong ang malalakas, hindi siya likas na malupit. Bakit siya magiging ganoon kabruto? Kalmadong nagtanong si Lasho, kanino mo narinig ito? Sumagot si Zhou Jifeng, kahapon, narinig ito ng isang disipulo ng Evil Sky Pavilion mula sa mga tao sa istasyon ng Koryo habang bumibili ng mga supply sa Tangzi Town. Umiling si Lasho, iyan ay isang baluktot na bersyon ng katotohanan. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang kamay at sinabi, dalhin ninyo rito si Dan Yunjen. Hindi nagtagal, pumasok sa Grand Hall si Dan Yunjen at ang kanyang mga kasama, na pinangunahan ni Zhou Jifeng. Marahil dahil ito ang unang beses nilang makarating sa kilalang-kilalang lugar na ito, mukhang labis silang kinakabahan. Si Dan Yunjen ng Luo Sect, narito upang humingi ng tawad. Yumukod si Dan Yunjen na magkakapit ang kanyang mga kamay. Nang tumingala siya, hindi sinasadyang bumagsak ang kanyang tingin kay Hua Yuaxing na hindi kalayuan, ikaw. Traidor ka, traidor, sumali ka pala sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, casual na iwinasiwas ni Lasho ang kanyang kamay. Isang maliit na, Daoist palm imprint, ang tahimik na lumutang. Likas na itinaas ni Dan Yunjen ang kanyang mga braso upang harangin, at ang kanyang protection na forceful energy ay nag-neutralize sa palm imprint. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang tumama ang Overlord Spear ni Duan Musheng.